Magkano nga ba yung posibleng maging gastos mo kung sakaling magbibuild ka ng isang inahing baboy kagaya nitong mga nasa likuran ko? So yan yung pag-uusapan natin sa video na ito. Tara! Have a blessed day mga kapatid. God is good all the time, and all the time God is good. So ngayong araw ay pag-uusapan natin kung magkano nga ba yung posibleng maging gastos mo kung sakaling magbibuild ka ng mga inahing baboy kagaya nitong mga nasa likuran ko. At syempre, para mas maging malinaw yan, gumawa ulit ako ng listahan. Set up muna tayo ng pagpapatungan natin ng ating listahan. Okay? Okay, ready na. Simulan na natin. Posibleng maging gastos mo kung sakaling magbibuild ka o gagawa ng isang inahing baboy kagaya ng mga pinakita ko kanina. So sisimulan natin yan dun sa pagbili ng mga materyales o yung mga gagamitin mo para makapag-build ka ng isang inahin. So meron dalawang klase akong nilagay dito, isang biik at isang dumalaga. Okay, simulan na natin. Kung magsisimula ka sa biik, bibilin mo siya ng 6,000 pesos. Depende yan sa breed at sa farm na kukunan mo. Kung kakilala mo, pwedeng mas mapababa pa yan, pero kung hindi, pwedeng tumaas pa yan. So kadalasan ang edad niyan ay 45 days old. Okay, punta naman tayo sa dumalaga. Kung magsisimula ka sa dumalaga, ang presyo niyan ay naglalaro sa 25,000 pataas. Depende sa breed, edad, at farm na kukunan mo. Kung kakilala mo, pwedeng mas bumaba pa yan, at kung hindi naman, pwede namang mas tumaas pa. Depende sa breed, edad, at farm. Pero kadalasan yan, 5 months old na yung edad nila. At ito yung pinakang baseline na ginamit natin. Okay? Dito naman tayo sa tagal ng pag-aalaga. So kung magsisimula ka sa biik, aalagaan mo siya ng 6.5 months bago siya mapabulugan o i-AI. At kung sa dumalaga naman, aalagaan mo siya ng 3 buwan o 3 months bago mapabulugan o i-AI. Okay, bakit magkaiba sila nung tagal ng pag-aalaga? Dahil nung kinuha mo si dumalaga, 5 months old na siya. So 5 plus 3 equals 8. So yun yung pinakamagandang buwan o edad nila para mapabulugan sila o i-AI. So dito naman sa kabila, 6.5 plus 1.5 month, 45 days equals 8 months. Pero merong mga ilang gumagawa na 7 buwan pa lang yung baboy, pinapa-AI na nila, pinapabulugan na nila, o 7.5 months, pinapa-AI na nila, pinapabulugan na nila para mas makatipid sila doon sa gastos at sa panahon. Nang sa ganon, magkaroon kaagad sila ng production. Okay, dito naman tayo sa gastos sa pakain. Simulan natin muna doon sa biik. Kung magsisimula ka sa biik na materyales, pagdating sa'yo, nabili mo siya ng 6K, papakainin mo siya dun sa unang buwan ng pag-aalaga mo ng pre-starter. So ubos siya ng isang sako. At ang presyo niyan ay 1,516. So yung price po nito ay pwedeng magbago, depende dun sa klase ng pagkain na bibilhin po ninyo. At saka dun sa strategy kung paano po yung inyong feeding program. Pero yung nilista ko po dito ay yung feeding program po na sinusundan po namin. Okay? So sa second month niya, papakainin mo siya ng starter. Kakahalaga yan ng 2,100. Sa third month niya sa'yo, grower naman 2,000, and then sa ika-4 na buwan niya, grower ulit, and then sa ika-5 months, grower ulit, and then pagdating niya ng 6 months, saka mo na siya i-convert papunta ng developer. Preparation na po ito dahil papunta na siya doon sa maturity age niya kung saan pwede na natin siyang mapabulugan. Okay? So hindi ko na po sinama dyan yung NHAP, pero dun sa gastos kasama pa din po sa dyan. And then kasama na din po dyan yung other maintenance. Syempre habang pinapalaki natin yon, tuturukan natin ng vitamina, purga at iba pa. Okay, so yan po yung sa piglets. Ngayon punta naman po tayo dito sa dumalaga. Okay, so sa dumalaga, dahil nakuha mo na siya ng 5 months old kanina, so magsisimula ka na doon sa 6 months. Siyempre dahil 6 months na siya, ang pakain na niyan developer na, so nagkakahalaga yan ng 1,735. Ulit,
Pwede po itong magbago, depende dun sa klase ng pagpapakain ninyo at kung anong klase ng pakain ninyo. At ito pong nilagay ko ditong presyo ay presyo po ng pagkain na binibili po namin. So sa 7 months niya, developer ulit, and then doon sa 8 months, developer ulit. Kung saan, pwede mo na siyang pabulugan at pwede mo na din siyang ipa-AI. Okay? Meron din po ako nilagay dito na other maintenance, vitamins, purga at iba pa. Nagkakahalaga yan ng 1,000 pesos. Kapareho po nung nandun sa may biik. So yan yung gastos mo sa pagkain simula dun sa binili mo siya, kung biik at dumalaga hanggang dun sa ika 8 months old niya. Dito naman tayo sa total na gastos bago mapabulugan. Okay. Ito po yung total na nagastos na simula nung binili natin siya kung piglets hanggang dun sa 8 months old na siya. So sa biik, base dun sa mga pinakita ko po kaninang listahan at kwenta at presyo, ito po yung nagastos niya simula nung binili mo siya. Sama na po yung 6K and then yung mga pakain. Nagkakahalaga siya ng 18,351. Doon naman po sa dumalaga, simula nung binili mo siya at ang baseline po natin dito ay 25,000. Kasama na po yung mga gastos niya nung pinakain mo na siya dyan na sa inyo. Nagkakahalaga po siya ng 31,205. Dito naman po tayo sa gastos simula pagpapabulog hanggang makapanganak dahil hindi naman po natatapos yung gastusin doon sa 8 months old lamang niya. Magtutuloy-tuloy pa po yan hanggang sa magkaroon na siya ng production kung saan pwede na natin siyang tawagin bilang isang inahin. Okay, simulan po natin dito sa bulog or AI. Ang halaga po niyan dito sa amin ay 1.5. Hindi ko lang po sure dyan sa lugar ninyo kung magkano po ang singil nila, pero pwede po yung tumaas pa, pwede yung bumaba din. Depende po kung kakilala nyo or kadikit nyo yung mag-AI o magbubulog po kung sa inahin ninyong mga baboy. At syempre dahil tuloy-tuloy po yun, napapakainin, papasok na siya ng ika 9 months old kung saan ang pakain po niya ay developer ulit. And then sa ika 10 months old niya, developer ulit hanggang sa ika 11 months old. And then pagdating po niya ng 12 months old, yung malapit na po siyang manganak, milk maker na po yung ipapakain natin. Siyempre magbabago po yung presyo niyan dahil milk maker na. Hindi ko lang po sure kung anong klase yung ipinapakain ninyo o ipapakain. Pwede pong magkaroon pa po yan ng adjustment. Pero ito pong price na nilagay ko dito ay yung presyo po nung pagkain na binibili po namin at pinapakain namin doon sa aming mga breeder. Okay? So, tumagal po yan ng halos 4 na buwan dahil yung pagbubuntis po ng baboy ay umaabot ng 3 buwan, 3 linggo at 3 araw. Ang total niyan lahat kung magsisimula ka doon sa biik ay 27,046. So pinalas lang po natin itong gastos nito dito po sa total dito sa taas. So ganun din naman po doon sa dumalaga at ito na yung magiging total po niya, 39,900. Pinalas lang din po natin itong gastos na ito dito po sa gastos niya dito sa taas. Kasi pareho naman na sila, nandun na sila sa 8 months old. Dito naman po tayo sa gastos simula pagkapanganak hanggang maiwalay ang mga biik. Okay, so manganganak na siya ng 12 months old and then pagpasok niya ng 13 months old, milk maker pa rin po yung ipapakain natin habang nagpapadede siya doon sa mga piglets. And then magkakaroon po yan ng bahagyang transition pagpatak po niya ng 14 months old kung saan po papalapit na yung pagwawalay doon sa mga piglets. Pero pwede po itong magkaroon ng adjustment, depende po dun sa kung gaano kalakas kumain yung breeder. Minsan po kasi pag nagpapadede sila, mas maganda kung mas marami silang kinakain para mas maganda yung supply ng kanilang mga gatas. Depende po dun sa dami nung naiproduce po niyang piglets. Kaya pwede pa po itong magkaroon ng adjustment. Pero ito pong nilagay ko na ito ay yung usual po na nagagamit namin dito po sa aming backyard farm. Okay po. So yan, again, milk maker 1990 and then developer 1735. And then naglagay na din po ako dito ng pakain po para doon sa ating mga piglets dahil pag nag 7 months old, 7 days old na sila up to 45 days old, papakainin na po natin yan nung booster. So naglagay po ako dito ng 1,000 pesos. Pero pwede pa po itong magkaroon ng adjustment, depende po dun sa kung gaano kalakas na kumain yung mga piglets hanggang sa maiwalay po natin sila o hanggang sa ma-dispose na po natin sila kung sila ay ating ibebenta o ating alagaan. Okay? At
Yung total po niyan, kung mag-i-start ka doon sa pagka-piglet, simula kanina dun sa 6K yung pagkakabili mo hanggang dito sa lahat ng gastusin na ito, nagkakahalaga siya ng 31,771. And then pag doon naman sa dumalaga, kung dumalaga mo na siya binili, simula doon sa simula kanina na binili mo siya ng 25K, ito na yung total niya, 44,625. At syempre, hindi matatapos yan doon sa pag-aalaga lang natin at pagpapakain kung wala tayong pagkukulungan. Kaya meron po akong nilagay dito na gastos sa kulungan. At sa facility, meron po akong nilagay na 20K na baseline. Pwede po itong tumaas, pwede po itong bumaba, depende po doon sa klase ng facility na gagawin po natin. Kung susubukan natin mag-alaga o gumawa ng inahin baboy. At ito po yung magiging total niya. Kung magsisimula po tayo doon sa biik, 51,771. Kasama na po itong facility. At ito naman po yung total niya kung magsisimula tayo doon sa dumalaga. 64,625 kasama na po itong facility. Again, pwede po itong magkaroon ng adjustment. Ito pong mga total na ito. Depende po doon sa kung paano yung strategy po natin, kung paano natin aalagaan, papakainin, papalakihin, at gagawa ng kulungan yung atin pong mga alaga. So yun, natapos din yung ating pagkakwenta. So hindi na po namin sinama dyan yung transportation sa pagbili po namin ng feeds dahil lang ginagawa po namin strategy ay sinasabay na namin yung pagkuha ng feeds o pagbili ng feeds dun sa pagbili po namin ng mga pangailangan namin dun sa bahay, like mga grocery at kung ano-ano pa, para nang sa ganon makamenos po kami doon sa transportation. Kaya dun po sa mga listahang ginagawa ko, hindi na po namin yung sinasama sa expenses, parang pumapasok na lang siya doon sa personal expenses po namin. Nakakamenos kami pagdating po sa bagay na yon. Okay, so kung meron po kayong napansin na hindi ko po naisama, na hindi ko po naidagdag doon po sa listahan na ginawa ko, wag po kayong mahiyang maglagay doon sa ating comment section. Nang sa ganon, makatulong din po doon sa mga kapwa natin magbababoy at ganon din po doon sa mga nagnanais palang magsimula pagdating po sa larangan ng pagbababoyan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, huwag mong kalimutang mag-like, okay? At huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe para updated ka dun sa mga susunod na upload namin sa channel na ito. At huwag mong kalimutang i-click yung mga video na lalabas dyan sa may gilid ng screen mo kung gusto mo pa ng ibang mapapanood tungkol dito sa aming mini backyard farm. So yun lang muna para ngayong araw. God bless, happy farming, see you next time.